Mga sakit na hindi napapansin ng seniors hanggang huli na. 2025 Health Warning. Mga ka-wisdom, handa na ba kayo? Dahil ngayong 2025, parami ng parami ang mga sakit na tahimik lang. Walang sintomas, walang pasabi, pero biglang sisiklab at mananakit kapag huli na ang lahat. Ito yung mga tinatawag na silent killers ng mga seniors, lalo na nating mga Pinoy na sanay magtiis, sanay magsabi ng okay lang, kahit hindi naman talaga okay. Kung may senior sa pamilya mo, si mama, si papa, si lolo, si lola, o baka ikaw mismo ay papunta na sa golden years, huwag kang aalis. Dahil ang video na ito ang maaaring magligtas ng buhay. Simulan na natin. Kapag tinatanong mo ba ang isang senior kung kumusta sila, madalas ba nilang sagot ay, wala to, normal lang to, oy, huwag ka nang mag-alala. Pero ang totoo, maraming nararamdaman, maraming iniinda, at mas nakakatakot, maraming hindi nila alam na sintomas na pala ng seryosong sakit. Ngayong 2025, tumaas ang kaso ng mga Pilipinong senior na nagkakasakit ng hindi nila namamalayan. Stroke, heart failure, kidney failure, dementia, at iba pa. At kung bakit? Dahil simple lang, hindi sila nagpapa-check up. Sanay silang tiisin ang sakit, iniisip nila, sign lang yan ng pagtanda. Pero hindi totoo yon. Ngayong taon, gusto nating buksan ang mata ng bawat Pilipino sa 5 pangunahing sakit na kadalasang late na nadidiskubre ng mga seniors at paano ito maiwasan habang may oras pa. Una, tahimik na high blood, hypertension, walang symptoms. Myth. Kaya tinawag na silent killer ang high blood ay dahil kadalasan walang nararamdaman. Pero sa mga seniors, common ang ganito. Madalas ang pagkahilo, pananakit ng batok, pagod na hindi maipaliwanag, panlalabo ng paningin, paminsan-minsang pagtibok ng dibdib. Ang problema, hindi nila binibigyang pansin hanggang isang araw bigla na lang stroke o heart attack. Ngayong 2025, dumami ang seniors na na-stroke kahit never silang nagreklamo ng mataas ang BP. Dahil ang paniniwala nila, normal to, matanda na ako. Mga ka-wisdom, hindi normal ang laging hilo, laging pagod, o laging masakit ang ulo. At minsan, yan lang ang warning sign na ibinibigay ng katawan. Pangalawa, kidney failure, nagsisimula sa simpleng pamamaga. Maraming Pilipinong senior ang nagkakaroon ng kidney failure nang hindi nila alam. Bakit? Dahil ang mga unang sintomas ay sobrang simple. Namamanas ang paa, laging inaantok, mabula ang ihi, madalang o madalas umihi, sumasakit ang likod, at ang pinaka nakakatakot, kadalasan late na nalalaman, stage 4 or stage 5 na. Ngayong taon, tumaas ang bilang ng seniors na biglaan ng kailangang isa lang sa dialysis. Hindi dahil biglaan ang sakit, kundi dahil huli nila itong nalaman. Sa kultura natin, kapag namamaga ang paa, iniisip natin napagod lang. Pero baka hindi pagod. Baka kidney na pala. Pangatlo, early dementia na pagkakamalang
normal na pagkalimutin. Marami ring Pinoy ang hindi alam na hindi normal ang biglaang pagkalimutin. Oo, natural tumanda. Pero kapag ganito na, warning sign na, hindi maalala ang familiar names. Naliligaw sa lugar na alam nila, paulit-ulit na tanong. Biglang nag-iba ang ugali, biglang nagiging irritable o takot. Ngayong 2025, dumami ang kaso ng seniors na late na na-diagnose with dementia dahil inakala nila na tumatanda lang. Pero dapat ang pagkalimot ay dahan-dahan, hindi biglaan. Hindi dapat naaapektuhan ang araw-araw na gawain. Hindi dapat nagdudulot ng pagkalito o pagbabago ng personality. Maagang pag-consult equals mas magandang quality of life. Pang-apat, heart failure, madalas paghingal lang ang simula. Ito ang pinakamadalas hindi mapansin, lalo na sa mga seniors na hinahapo ako kasi pagod ako. Sumasakit dibdib ko kasi may gas. Oo, hinihingal ako, pero matanda na kasi. Pero sana lalo nating pansinin kapag may paghingal kahit konting lakad, pagbuo ng tubig sa baga, mabilis mapagod, paglaki ng tiyan o paa, paninikip ng dibdib o pagbilis ng tibok. Ngayong 2025, dumami ang seniors na nagkakaroon ng congestive heart failure. Hindi dahil matanda sila, pero dahil minamaliit nila ang mga sintomas. Pang-5, osteoporosis, tahimik, pero bigla na lang magigiba. Ito ang sakit na walang sakit hanggang may mabalian. At para sa seniors, minsan, simpleng pagkadapa lang sa CR, crack agad ang balakang. Signs na nahuhuli nating napapansin, pananakit ng likod, pag-ikli ng height, hindi na makapaglakad ng matagal, laging pagod sa buto. At dahil maraming seniors ang hindi active, mas lalong nagiging fragile ang kanilang mga buto. Ngayong 2025, mas maaga nang natutuklasan ang osteoporosis sa ibang bansa. Pero dito sa Pilipinas, kadalasan nalalaman lang kapag may fracture na. Ang malaking problema sa Pilipinas, hindi talaga kakulangan ng kaalaman. Alam nating lahat na dapat magpa-check up, dapat kumain ng tama, dapat magpahinga. Pero ang tunay na problema, kultura natin, hindi nagrereklamo ang seniors. Ayaw magpa-check up, ayaw maging pabigat, sanay sa self-medication, takot sa hospital. At minsan, tinatanggap na lang na tanda na kasi. At dahil dito, maraming Pilipinong senior ang namamatay sa sakit na sana naman pwedeng maagapan. Ngayong taon, trending ang kampanya para sa preventive senior health. At kung kasama ka sa movement na to, ibig sabihin, handa ka nang baguhin ang nakasanayan. Ano ang dapat gawin? Simple at practical tips. 1. I-check ang BP at blood sugar once or twice a week. Hindi kailangan magpa-hospital. Mura ang device ngayon. I-observe ang pagbabago sa lakas, hinga, at memorya. Madalas dito nagsisimula ang silent symptoms. Iwasan ang self-medication, lalo na sa antibiotics, painkillers,
at herbal na walang gabay. 4. Kumonsulta kapag may kakaiba, even small symptoms. Hindi ka nakakahiya, hindi ka pabigat, importante ka. 5. Encourage seniors to move. Walking, light stretching, simpleng household chores, pampalakas ng puso at buto. 6. Bantayan ang tubig at asin. Maraming senior ang nagkaka-heart failure dahil sobra ang alat. 7. Regular labs every 6 months, CBC, kidney profile, cholesterol, sugar, at ECG. Kaya mga ka-wisdom, hindi masama ang magtiis, pero pagdating sa kalusugan, hindi dapat tinitiis. Ngayong 2025, ang panibagong laban ng bawat Pilipinong senior ay simple. Labanan ang tahimik na sakit. Huwag hayaang maaga kang magpaalam dahil lang huli nang nalaman ang dapat sana'y inagapan. At kung ikaw ay may lolo, lola, tatay, nanay, tita, tito, pakiusap, share mo ang video na ito. Isang simpleng click mo, maaaring maging dahilan para mabuhay sila ng mas matagal at mas masaya. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan kami muli sa susunod na video.